Sinampahan ng reklamo kaugnay ng extrajudicial killings ang 4 na pulis na iniimbestigahan din kaugnay ng missing sabongeros. Ang sabi ng National Police Commission, posibleng itinapon din sila sa Taal Lake. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang CCTV video kung saan huling nakita sina Dean Mark Carlos at Charles Dean Soto bago sila dukutin noong Marso at Pebrero noong taong 2021. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikita at naniniwala ang kanilang mga magulang na sila'y biktima ng extrajudicial killings kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte. Ipinakita ang mga video kanina sa National Police Commission kasabay ng paghain ng reklamo ng mga magulang ng biktima laban sa mga pulis na umano'y sangkot sa anti-drug operations ng mga gabing yun. Kaya ho kami nagkaroon ng lakas ng loob na mag-file ngayon sa NAPOLCOM para ho mabigyan ng hustisya ho ito para sa aking anak. Ayon sa NAPOLCOM, 4 na mga pulis na sinampahan ng reklamong kaugnay ng extrajudicial killings ay kabilang din sa mga pulis na iniimbestigahan kaugnay naman ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Base doon sa pagkakaintindi ko, may mga tao involved doon sa missing sabongeros case ay involved din dun sa AJK. Importante ito kasi makita natin yung link nung dalawang events. Magkakasama po kaming naghahanap ng hustisya para sa anak namin sa NBI. So, nakita ko po sa TV, sa social media, ang mga pangyayari sa mga missing sabongero. Nabigla po ako dahil yung mga pong nakalap naming mga kapulisan din po, yun din po yung nandun sa pinagtatrabahuhan namin sa NBI. Hindi rin inaalis ng NAPOLCOM ang posibilidad na tinapon din sa Taal Lake ang ilang EJK victims. Hindi natin pwedeng i-discount yung posibilidad na yan. In fact, pag nag-usap kami ni SOJ, ibang numero ang sinisilip din ho namin eh. So, totoo, kaya importante ho talagang malaman ho ang buong katotohanan dito. Kasi kailangan na ho ng sagot ng taong bayan. Bukod sa dami ng taong nawala, tsaka yung paraan na paano sila nawala. At paraan na para silang baboy na tinapon na lang sa lawa. Makikipag-ugnayan ng NAPOLCOM sa NBI at iba pang ahensya para makuha ang mga investigation reports tungkol sa extrajudicial killings bilang bahagi ng kanilang investigasyon laban sa mga isinasangkot ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinuna ng isang kongresista ng Marikina ang hinihinging pondo para sa isang proyektong tapos na. Isang kalsadang walang sira at mga proyektong hindi nakadetalye kung saang lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Pinuna ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro ang alokasyon para sa isang proyekto sa kanyang lungsod na ayon sa kanya ay tapos na. Construction and slope protection sa Balanti Creek in Barangay Santo Niño. May budget na 100 million para sa NEP ngayong taon ng 2026 nakapropose. Pero ito ay natapos na noong 2023 pa. Pinuna rin niya ang panukalang 25 million peso road project sa Barangay Malanday na wala naman anyang sira. Pati ang phase 1 and 2 ng drainage outfall rehabilitation na may tig 50 million pesos pero hindi nakadetalye ang eksaktong lugar. Paano may patutupad na magkasabay yung phase 1 at phase 2? Duda tuloy ni Chodoro, nakaabang na mga kontraktor sa paghahanda pa lang ng National Expenditure Program o yung budget na hinihingi ng ehekutibo sa Kongreso. Hindi na lang yung insertion hindi na lang yung nasa BICAM Baka sa NEP pa lamang ay nag-i-insert na. Baka sa NEP pa lamang mayroon ng kontraktor na nag-aalaga ng mga proyekto. Sabi ng Budget Department na naghahanda ng National Expenditure Program, mga implementing agency tulad ng DPWH ang naglilista ng mga proyektong gusto nilang hingan ng pondo. Sabi ng DPWH, hindi double allocation ang 100 million para sa Balanti Creek dahil sa ibang barangay naman daw isasagawa ang slope protection. Wala pang sagot ang DPWH sa iba pang puna ni Chodoro. Habang ang mga binabahang residente naghihintay ng solusyon. Gaya sa Lower Pipino, Barangay Tumana, kung saan hanggang tuhod ang baha tuwing umuulan na hindi naman daw dati nangyayari. Itong drainage po doon,
Pag umulan ho, kahit na hindi siya ganong malakas, baha ho agad. Drainage box culvert ang tinutukoy na drainage ni Hani. Nang gawin ng drainage, walang outfall o daluyan para makalabas ng Marikina River. Naiipon lang ang tubig hanggang sa umapaw sa kalsada dahil nahaharangan ito ng sementadong slope protection sa ilog. Nilagyan nila ng sheet piling. So makapal na bakal yun na talagang reinforcement para dun sa gilid ng creek. Problema, wala talaga siyang ginawang provision for the outfall. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Posibleng maharap sa reklamong plunder ang DPWH engineer na nagpatupad ng ilang flood control project kabilang ang isang sinita ng Pangulo dahil ghost project umano. Balikan natin ang pag-angat sa kagawaran ni Engineer Henry Alcantara hanggang maging pinuno ng implementing office nito na may pinakamalaking project cost. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng 1st Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ang Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bocaue, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako, job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Sir. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinekwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Sir. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Sir. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents,
And as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin, ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito obra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina, hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tunay na inspirasyon ang ilang persons with disability na aming nakilala sa Northern Mindanao. Kahit na naputulan o ipinanganak na walang kamay, patuloy silang nagsusumikap at hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Handog ng GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ang libreng arm at hand prosthesis para sa kanila. Madalas daw tanggihan sa mga ina-applyang trabaho si Gerson dahil sa kanyang kondisyon. Ipinanganak kasi siyang walang kanang kamay. Kayang-kaya ko naman ang trabaho pero pagdating sa interview, sinabihan ka na nga, hindi ka pwede kasi PWD ka. Oo. Parang masasaktan ka lang. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. At ngayon, isa na siyang safety officer sa isang construction company. At pati pagde-delivery rider ay pinasok na rin niya. Nakakapaglaro pa siya ng badminton at lumalaban sa mga throwing events tulad ng javelin at shot put kung saang nananalo siya sa mga national competition. Kahit PWD kami, kung anong kaya nila sa mga ibol, kaya rin namin. Naputulan rin ng kanang kamay si Gina matapos mabangga ang sinasakyan niyang jeep. Kapapanganak lang daw niya noon. Yung sinasakyan namin na jeep na wala ng brake, iyak ako ng iyak. Matagal ako naka-recover. Kaya para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Northern Mindanao kasama ang LN4 Foundation para maghandog ng libreng arm and hand prosthesis. Kabilang sina Gerson at Gina sa 42 individual na nabigyan natin ng bagong pag-asa. Binibigyan natin sila ng hope para maibalik uli yung self-esteem nila at saka independence nila. We provide manpower, vehicles, and of course, yung moral support po sa lahat. Dahil ang pinaka-importante dito is the objective. Nakatanggap din ang ating beneficiaries ng mga giveaway at pagkain. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naharap sa isang sticky situation ang nakilala naming mommy mula Bulacan. Ang buhok kasi ng kanyang anak nadikitan ng nilalaro niyang slime. Halos hindi na raw makasmile si Mami Shaira nang biglang umiyak kamakailan ng anak niyang si Anya. Nagulat po ako. Akala ko nadulas po siya sa CR. At nang puntahan niya raw ito sa banyo, nagulat siya sa kanyang naabutan. Ang buhok nito nagkagulo-gulo. Dumikit na pala kasi rito ang napakalagkit pa namang laruan ni Anya na slime. May mga tumpok na po ng slime dito sa anit niya. Sobrang kabang-kaba ko. Natatakot ako na baka mamaya makalbo yung buhok, sayang naman. Paano kaya tutulungan ni Mami Shaira ang anak na makaalis sa sticky situation na ito?
Ang slime ay isang stretchy at madulas na substance na nahiligang paglaruan ng mga bata ngayon. Pero alam niyo bang matagal na pala itong tumikit sa puso ng maraming bagets? Ang isang marahil na pinakaunang laruan na katulad ng slime, ang Silly Putty. Inimbento ito ng chemical engineer na si Ruth B. Ginkins bilang rubber substitute noong World War II. Pero dahil ito'y malambot, stretchy at bouncy, ginawa itong laruan ng mga bata. Ang slime naman na kilala natin ngayon, dekada 70 nung unang sumikat. Inimbento naman ito ng isang kilalang toy company sa Amerika at gawa mula sa pinaghalong guar gum, borax at tubig. At dahil ito ngay napakadikit, ito'y posibleng kumapit sa ating buhok. At ang naging diskarte ni Mami Shaira nung mangyari ito sa kanyang anak na si Anya, ang patakan nito ng suka. Pinatak ko po siya mismo sa anit niya. Tapos, kusa naman po siyang nadudurog na nawawala. Tapos, ang pinakapangbanlaw ko is maligamgam na tubig. Kusa na siyang sumasama sa tubig na maligamgam. Tama naman yung naglagay siya ng vinegar, pero usually diluted sana, mas maganda para hindi mag-dry yung skin after. Mix it equally and then let it set for about 5 to 10 minutes at saka susuklayin para sumama yung slime. Ang slime masayang paglaruan dahil sa kakaiba nitong texture at consistency. Pero napatanong na rin ba kayo kung ang slime ba ay solid o liquid? Kuya Kim, ano na? Ang slime ay pwedeng damputin na parang solid, pero tila nag-uus din ito sa ating kamay at sumusunod sa hugis ng isang container na parang liquid. So ano nga ba ito? Ang slime kabilang sa isang special type ng liquid na kung tawagin non-Newtonian fluid. Hindi kasi ito umaagos o gumagalaw gaya ng ordinaryong likido. Maliban sa slime, kabilang din sa mga non-Newtonian fluid ang toothpaste at ketchup. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagkasundo sina Public Works Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman na upuan para repasuhin ang hinihinging budget ng DPWH sa 2026 sa susunod na 2 linggo. Kasunod ito ng utos ng Pangulo na pag-review dahil sa mga punang may mga naisingit na proyekto sa hinihinging budget sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Ayon sa mga kalihim, iisa-isahin nila ang mga proyektong naroroon at itatama ang mga dapat itama. Dahil DPWH lang umano ang natukoy na may problema, hindi na nila kailangang ibalik ang buong NEP sa Budget Department gaya ng mungkahi ng ilang kongresista. Sa pagsusuri, balak ng 2 kalihim na gamitin ang teknolohiya para mas madaling matukoy ang mga nagdodoble o mga questionableng mga item sa hinihinging budget. Maglalatag din ng mga internal o pansariling mga sistema ang DPWH para mas mabantayan ang pondo. Ipapadala natin sa kanila yung bagong listahan, yung mga changes na mangyayari doon. Sa tingin po namin, mas madali yon na proseso at procedure kesa magbalikan tayong ganyan. Kasi never pa po siya nangyari. Diba? Pag never pa nangyari, baka umakit pa kung saan-saan yan. Kung completed na, para sa akin, sa aking simpleng utak, o di tatanggalin natin. Kung doble ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. Bistado ang kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na ikinubli sa isang balikbayan box mula po sa Amerika. Nasa Bacoor, Cavite ang tatanggap ng bagahe. Nakatutok si Mariz Umali. Sa 3 balikbayan boxes na ito na naglalaman lang daw dapat ng mga gamit pambahay o household items galing California, USA, ikinubli ang aabot sa 70 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 476 million pesos. Pero di umubra sa Bureau of Customs ang modus ng mga suspect dahil bago pa man maipadala kahapon sa mga nakapangalang consignee na alias Jose at alias Izang na kapwa nakatira sa isang high-end subdivision sa Bacoor, Cavite, na intercept na ito ng customs sa isang consolidator warehouse sa Tondo, Maynila kahapon. In this case, pagbukas ng container, ibinaba yung mga balikbayan boxes, iniisa-isa yan, yung K9 dogs na sa pag-aalaga ng PIDEA ay umupo yun. And upon inspection, yun nga po, we had already a report that it's confirmed methamphetamine hydrochloride. 24 na kilo ang itinago sa unang kahon.
27 kilo sa pangalawa at 19 na kilo sa ikatlong kahon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, sinasamantala ng mga kawatan ang balikbayan boxes dahil bukod sa magpapasko na, ay mas maluwag din sila sa mga ito. Christmas season na, dadagsa yung balikbayan boxes. Sinisigurado natin ating mga kababayan na iniingatan natin yung pagbubukas ng kanilang mga balikbayan boxes. Kaya lang, ito'y makikita natin na naaabuso po. I-inventaryo at ipoproseso ng customs ang mga ebidensyang ito habang nagsasagawa naman ng backtracking investigation ng PIDEA para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga kontrabandong ito at makasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. We are trying to arrest, determine who are the real masterminds. Kasi kung hulihin mo yung maliliit, useless eh. Meron na kaming identified na mga persons. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, makikipag-ugnayan sila sa US Homeland Security at pati sa mga consolidator para maiwasan na ang ganitong insidente ng pagpupuslit ng mga iligal na droga sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Here, there, and everywhere ang mga ganap ngayong holiday season ni Kapuso Fashion Heart Evangelista. Pero kahit busy ang schedule, para kay Heart, there's always time for family. Makichika kay Aubrey Carampel. Kapapasok lang ng bare months, pero booked and busy na si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista here and abroad. This month, biyaheng Europe muli si Heart para dumalo sa Fashion Weeks sa France and Italy. Bukod dyan, in the works na rin ang bagong season ng kanyang reality show na Heart World. Tampok ang mga ganap niya sa fashion world. Hopefully people get to travel with me, enjoy what I do, see the hard work, and just get ideas or inspiration how if they want to be, content creators. Bago yan, nakiisa rin si Heart sa isang event kung saan pinagsama ang luxury, art, and love for nature. Doon nag-donate ng 2 milyong piso ang luxury brand na ine-endorso ni Heart sa Tubataha Reefs Natural Park para makatulong sa preservation ng itinuturing na national treasure ng Pilipinas. This is the reason why I do what I do is, when we work with luxury doesn't necessarily mean just aura. It has a good purpose. Sa kabila ng pagiging abala, priority raw ni Heart na maglaan pa rin ng oras para sa kanyang pamilya, lalo na pagdating ng Pasko. With my line of work, with our line of work, dyan talaga yung peak season, especially September, I go to Fashion Week, I have jobs in Milan and Paris. Mayroon ako mga dinecline sa New York and London kasi may trabaho din ako dito. So medyo hectic siya. But usually may isang week akong solid na isang week pag Christmas na talaga makakapahinga and just be with family. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan po ang aking mga chika this Wednesday night. Sa ngalan po ni Iya Arellano, ako po si Bianca Umali. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Bianca. Ay, salamat, Bianca. Thanks, Bianca. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.